Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalo, mating lalahad ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Connection, Remain in Christ. So yung scripture po natin ngayon is John chapter 15 verse 11. Yung sinasabi na, I have told you to this so that joy may be in you and that your joy may be complete. Tagalog, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Yung teaching po natin ngayon is number 1, true joy cannot be found in the world. So, hindi natin matatagpuan yung pangmatagalang kasiyahan sa kung anong bagay. Like pera, material na bagay, no, kahit ano, tagumpay mo, no, hindi natin matagpuan yung ganong pangmatagalang kasiyahan. Halimbawa, kahit marami kang pera, maaring hindi ka pa rin masaya, no? Hindi yun yung tunay na kasiyahan kasi parang may kulang pa sa'yo. Ayun yung sinasabi na true joy cannot be found in the world, but kay Jesus Christ matagpuan mo. Ito yung number 2 natin. True joy can only be found in Christ. So, si Jesus lamang yung mapagbigay sa atin ng kasiyahan, kagalakan na hindi mawawala, no? Kahit anong sitwasyon sa buhay, si Lord Jesus Christ lang, no? Hindi ka yung mga material na bagay, hindi yan mahihigitan ng Panginoon, no? So halimbawa, kahit kapag may pananampalataya ka, may pagtitiwala ka sa ating Panginoong Jesucristo, kahit may problema ka, alam mo yun, masaya ka pa rin, hindi mo pa na problema yung problema, kasi nga may Jesus Lord ka sa buhay mo. So true joy can only be found in Christ. And next is, true joy can only be experienced when we obey Christ. Ang pagsunod sa ating utos na ating Panginoong Jesucristo ay yung magdadala sa atin ng tunay na kasiyahan. Halimbawa, kapag tumutulong tayo sa iba, di ba? Ayun, utos ni God na tumulong ka sa iba, tulungan mo yung kapwa mo, no? So doon nakakaramdam tayo ng kagalakan. Ang siya kaya tumulong sa iba. Ako sa feeding program sa ibang mga bata, yung tumutulong ka na sa ibang bata, yung pinapaano mo yung word ni Jesus Christ, hindi lang sa mga bata kundi rin para sa mga parents, no? Ang saya kaya tumulong sa kapwa mo. Yung pag-feeding program ng church, ayun, parang stress reliever ko siya. Parang ang siya sa puso kasi may natutulungan ka yung mga bata. At syempre, napapalapit din siya kay Jesus Christ. Bilang application, number 1, stop looking around, look up. So, wag tayong umasa sa mga mundong bagay, no? Sa Diyos lang tayo dapat magtiwala. Walang kanino man. So, stop looking around, look up. So, kapag may problema tayo, imbis na umasa tayo sa mga material na bagay, sa mga pera, no, magdasal na lang tayo at manalig sa ating Panginoon sa Kristo dahil siya alam niya kung paano natin ma-resolve yung problema na yun. Next is cultivate a deep connection with Jesus. So, kilalanin natin at palalimin pa natin yung relasyon natin kay Jesus Christ sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia, no? Example dito yung maglaan tayo ng oras, araw-araw, no? Para magdasal, kahit sabi nga sa church, kahit maglaan tayo ng onting oras lang, no? Mapagbasa man tayo ng mga verses sa Bible, okay na yun, no? At isabigyan natin ng time si Jesus Christ sa isang araw. So, sa pang-araw-araw pala. So, cultivate a deep connection with Jesus. Talaga napakaganda ng scripture natin ngayon at mga teaching and application. And lastly is, obey Christ and experience complete joy. So, kapag sumusunod tayo sa mga utos ni Lord Jesus Christ, maranasan natin yung tunay na kasiyahan. And, ayun, agree. No? Example na lang, kapag nagpapatawad tayo sa ating kapwa, nakakaramdam tayo ng kapayapaan at kaligayahan kasi nga napagpatawad tayo ng iba. Kumbaga, wala na tayong iniisip na may sama ba siya ng loob, ganun. Kasi nga napatawad mo na, ginawa niya pa lang isang patawad mo na. So talagang obey Christ and experience complete joy. So ayun naman po yung aking natutunan sa daily devotion na yun. May matutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. So thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.